Please, take good care of him. Pakiusap ni Emmanuel. Bumalik ito para magluto ng hapunan niya at iniwan sa kanyang dog food at treats ni Noel. Napasulyap si Lorelai kay Noel na nakaupo sa sahig at nakatingin sa amo nito. Ang bait-bait agad nito pagkarating ng amo. Parang hindi lang nakasira ng unan at 2 vase. Malalagot ako kay Alfie kapag bumalik siya ng siraan ng mga mamahaling gamit niya rito. Sabi ni Lorelai sa isip. By any chance, did he break something today? Lumingon si Emmanuel sa kanya. 2 flower vase pa lang naman at 1 unan. Ngumiti si Laura. Pagkatapos sabihin yon, napangiti si Mano kay Noel na agad namang nag-iwas ng tingin at lumabas sa kusina para bang naintindihan nito ang pinag-uusapan nila. I'll replace it. No need to worry. Sorry for the trouble anyway. Sabi ni Mano at bumalik sa ginagawa. You can let him play outside. Dagdag pa nito. Paano kung mawala siya? Tanong naman ni Laura dahil puro kakahuyan na ang nakapalibot sa bahay na ito. I believe she's smart enough that he can memorize the direction he'll go through. Confident na sagot ni Mano. Napabuka ang bibig ni Laura sa pagkamangha. Ang galing. Napangiti ito sa reaksyon niya. He's not just a dog. He's my child and I raised him. Emmanuel proudly said. Tumango na lang siya at nagpaalam na titingnan si Noel dahil hindi na talaga ito bumalik sa kusina. Nakita niyang nakaupo ito sa entrada ng bahay at nakatingin sa labas. Gusto mo bang maglaro sa labas? Tanong ni Laura na agad namang ikinalingon ni Noel. Tiningnan lang siya nito saglit at ibinalik na naman ulit ang tingin sa labas. Ngumiti si Laura at nagsimulang maglakad palabas ng bahay. Nang makalabas ay lumingon siya para tingnan kung sumunod ba si Noel, ngunit hindi naman ito gumalaw. Pero nakatingin naman sa kanya. Halika na rito. Hindi ka papagalitan ni Kuya Mano dahil kasama mo naman akong maglaro. Hindi rin naman madilim dahil sa mga ilaw sa paligid. Sabi niya sa aso. Bahagyang tumabingi ang ulo nito habang nakatingin sa kanya na para bang pinag-aaralan siya. Nang hindi ito gumalaw, ay nagkibig balikat siya at tumalikod rito. Maglalaro muna ako. Sumali ka na lang kung gusto mo. Mabilis na tumakbo si Laura pababa sa hagdan at lumampas sa fire pit. Nagtatagbo siya sa damuhan nang biglang may dumagan sa likod niya, kaya pareho silang bumagsak sa damuhan. Nakadapa si Laura sa damuhan at nang lingunin niyang may gawa, ay hinihingal na tumayo ito sa likod niya. Bumaba ka, Noel. Ano kala mo, magaan ka? Nahihirap ang usal ni Laura sa ilalim ni Noel. Mabilis naman itong tumalon sa tabi kaya bumangon at umupo si Laura sa damuhan habang pinapagpagan ang nadumihang damit. Pagkatapos ay binalingan niya ang aso na nakatingin pa rin sa kanya. Pasalamat ka at cute ka kaya hindi ako magagalit. Pagkausap niya rito, doon niya lang rin napansin na makapal palang balahibo nito. Ngunit napakaganda ng pagkalat ng 3 kulay sa buong katawan nito. Ang pogi mo namang aso, Noel. She pets him, combing his lovely fur with her fingers. Mabuti naman at hindi ito lumayo sa kanya o kumontra. Good boy, Noel. Dagdag niya. Maglaro tayo ng fetch. Gusto mo? Inilibot ni Laura ang paningin. Nagbabaka sakaling may makitang maliit na sanga ng kahoy, ngunit wala siyang mahagilap. May toys kayang dala yung amo? Hoy! Natigil siya sa pagsasalita nang mabilis na tumakbo si Noel pabalik sa bahay. Tumayo si Laura at nagpakawala ng hangin. Ayaw niya siguro sa akin. Ay, hindi talaga ako magaling pagdating sa mga ganito. Paano ko nalang aalagaan yun kung ayaw naman niya sa akin? Pagkausap niya sa hangin habang nakatingin pa rin sa bahay. Makabalik na nga lang sa loob. Baka tapos na sa pagluluto si Kuya Mano. Nang magsimula siyang humagbang pabalik, ay natanaw niya si Noel na tumatakbo palabas ng bahay. Nang makalabas ay kagat-kagat nito ang maliit na bola habang palundag-lundag papunta sa direksyon niya.
Nang tuluyan nitong makalapit sa kanya ay inilapag nito ang bola sa damuhan. Napaluhod naman siya para pantayan ito. Wow! Paano at saan mo nakuha ito? Ang galing mo naman. Namamangha at tuwang-tuwa na usal ni Laura. Pinulot niya ang bola at tumayo. Okay, ihagis ko na ito. Fetch it in 1, 2, 3. Inihagis ni Laura ang bola. Ngunit hindi gaano kalakas at kalayo para hindi mapunta si Noel sa mga kakahuyan. Mabilis namang hinabol ng aso ang lumilipad at tumalbog na bola. Bumalik ito habang kagat-kagat yon. Pumalakpak naman si Laura at inulit-ulit lang yon dahil game na game naman ang aso. You seem pretty happy right now. Biglang napalingon si Laura nang may magsalita mula sa likuran at natigilan siyang nang makaharap si Alfie. Tipid ang ngiti na nakaguhit sa mga labi nito, ngunit makikita naman sa mga mata nito ang kakaibang kislap habang nakatingin sa kanya. Ikaw po pala, Alfie. He cleared her throat na bahagyang ikinatawa ni Alfie. Call me whatever you want. Ani Alfie. Akala ko po ay nakalis ka na. Pag-iiba ng usapan ni Laura. I need to bring my cook. Is he in the kitchen? Tanong naman ni Alfie. Napatango si Laura. Nagluluto pa siguro. I see. Napatango ito. Hello there, Noel. Bati niya Alfie sa aso na mabilis namang binitawan ng bola at tumalon sa mga bisig nito. I miss you too, buddy. Natatawang binuhat ni Alfie ang aso. Na-flex tuloy ang bicep at ang malapad nitong balikat. Get inside, everyone. The food is served. Sabay silang napalingon kay Emmanuel na nasa entrada na pala ng bahay. Tumalikod dito at pumasok na sa loob. Nagkatinginan sila ni Alfie bago tahimik na naglakad pabalik sa loob ng bahay. Mukala ko nauna ka na sa airport. Biglang pagbasag ni Emmanuel sa katahimikan habang kumakain. I went there, but I forgot something, so I have to come back here. Tugon naman ni Alfie. Tahimik lang na nakikinig si Laura sa usapan dahil mukhang wala naman siyang kinalaman. Really? What is it? Muling tanong ni Emmanuel. A phone. A phone. Alfie briefly replied. Just for a phone? You came all the way from the airport? Can't you just buy another one once we get there? Emmanuel shot another question while playing with his food on his plate. Napatigil sa pagkain si Alfie at napatingin ng diretso kay Emmanuel. Hindi man nakatingin si Emmanuel kay Alfie ay batid nito ang mga tingin nila. Palipat-lipat lang ang mga mata ni Laura sa dalawa dahil pakiramdam niya ay may namumuong tensyon sa pagitan ng mga ito na hindi niya talaga makuha kung bakit. The phone I'm talking about is not really for me. Panimula ni Alfie at napatingin sa kanya kaya natigilan siya. It's for Lorelai. Dumugot ito sa sariling bulsa at inilapag ang isang mamahaling cellphone sa ibabaw ng lamesa, pushing it towards her direction. So she could contact us anytime. You know, emergency calls or every time your dog breaks something in my house. Bahagyang napangisi si Alfie sa huling sinabi. Napailing na lang si Emmanuel. Yeah, right. That sucks, man. Komento nito. Just eat, Em. The boys are waiting at the airport. Ani Alfie. Sumeryoso naman si Emmanuel habang kumakain. Pagkatapos ng sinabi nito. Iingatan ko po itong cellphone, Kuya Alfie. Pagtataman niya at napasulyap kay Emmanuel bago ulit tumingin kay Alfie. Napakunot ang noo ni Alfie. Marahil na nibago ito sa kanyang pagtawag ngunit hindi na lang nagsalita pa at tumango na lang bilang pagtugon. Pagkatapos nilang kumain ay nagpresenta na si Lorelai na siya na ang maghugas ng mga pinagkainan dahil mukhang nagmamadali rin sa pag-alis ang dalawa. Goodbye, Lai. Kumaway si Emmanuel sa kanya bago ito tumalikod at naglakad palayo. Here,
Biglang sumulpot sa harap niya si Alfir at inabot sa kanyang wallet na gawa sa leather. Please, keep this as well until we return from our business trip. You need my card to pay the expenses that you might need here. Buy something for yourself too. I gotta go. Inilagay ni Alfir sa palad niyang wallet bago ito tumalikod at sumunod kay Emmanuel palabas. Thank you. Pahabol na lang ni Laura. Itinabi niya na lang ito at isinuot ang apron para magsimulang maghugas. Nasa kalagitnaan siya ng paghuhugas nang pumasok sa kusina si Noel at naupo sa sahig. Nakatingin sa kanya. Hi, tapos ka na mag-dinner? Nakangiting tanong niya sa aso. The dog let out a small wolf that made her chuckle. Ang cute mo talaga. Kung hindi lang ako naghuhugas rito, kukurutin ko talaga yung pisngi mo. Kausap niya ito. Hindi rin naman nagtagal, natapos niya ang paghuhugas. The dog wags his tail. When she dried her hands, kumuha siya ng dog treats. Treats for you, dahil binantayan mo talaga ako habang naghuhugas. She pets his head afterward. Naglakad siya papunta sa salas. Dala-dala ang mga gamit na ibinili ni Alfir sa kanya. Naupo siya sa sofa at tumalon din sa tabi niya si Noel. At doon dumapa habang nakaharap sa kanya. Alam mo bang first time ko na magka-cellphone? I mean, makahawak ng cellphone na touchscreen. Keypad kasi ang cellphone ni nanay at tatay. Kasi wala kaming sapat na pera para makabili ng mga ganito. Kwento niya sa aso at tiningnang mabuti ang hawak ng cellphone. Paano mabuksan ito? Dapat pala'y tinanong ko muna siya kanina. Anya at inikot-ikot pa ang cellphone. Bago makita ang 3 buton sa gilid, pinindot niya ang nasa pinakaibabaw, ngunit hindi naman nabuksan. Pinindot niya ang ikalawa, ay ganun pa rin. Hanggang sa napindot niya ang huling buton at nagliwanag ang screen ng cellphone. Wow! Ang galing! Bulalas niya sa pagkamangha. Bumaling siya sa aso at ipinakita ang maliwanag na screen. Tingnan mo, naon ko. Natutuwa niyang wika. Ano kayang susunod kong gagawin rito? Siguro, alamin kong paano tumawag. Tama, just in case may emergency, makakatawag ako. Pero, may load ba to? Paano ba malaman kung meron? Kausap niya sa sarili at nag-swipe sa screen. Ayan, may nakalagay na phone, baka nandito yung mga instructions. Pinindot niya yon at bumungad ang call logs. Mga number at symbol sa ilalim. Hala, paano to? Nag-type siya ng 09 at may lumabas na 2 numero sa ilalim. Ang isang numero ay nakapangalan kay Emmanuel, habang ang isa ay kay Alfir. Pinindot niya ang kay Alfir kaya biglang nag-iba ang sa screen, kaya medyo nagpanik siya. The phone vibrated, kaya nabitawan niya. Mabuti na lang at sa isang unan bumagsak ang cellphone, kaya nakahinga siya ng maluwag. Hey, why did you call? Biglang may nagsalita sa cellphone. Si Alfir. Kaya dali-dali niya yung pinulot at itinapat sa kanyang tenga. Ha? Natawagan kita? Bulalas ni Laura. Yes, you did. Tugon naman ni Alfir mula sa kabilang linya. Ganun ba? Pasensya na. Sinubukan ko lang itong cellphone. Hindi kasi ako maalam sa paggamit nito. Actually, wala talaga akong alam. Nakalimutan kong magpaturo kanina, kaya hindi ko alam na natawagan pala kita. Mabilis na paliwanag ni Laura. It's okay. At least you know how to call me now. Congratulations. Bati ni Alfir. Napangiti naman si Laura. Salamat. Do you want me to teach how you use the phone? Alfir offered. Talaga? Gagawin mo yon? Natutuwang tanong ni Laura. Of course, why not? Balik tanong naman nito sa kanya. Isa ka na siguro kapag nakabalik na kayo ni Kuya Mano. Hindi naman to gaano ka-importante. Pagtanggi ni Laura. Are you sure?
Pagkumpirma ni Alfir. Napatango si Laura kahit hindi naman niya kaharap ang kausap. Oo naman. Makakapaghintay pa naman yung tutorial mo. Ang importante ay alam ko na kung paano katawagan. Teka, may load na itong cellphone? Yep. And you can watch videos or movies too. That phone is connected to the Wi-Fi as well. So you don't need to worry if you watch movies. Paliwanag ni Alfir. Thank you. I hope hindi kita naabala. Sabi ni Laura. No, not at all. Alfir assured. Tatapusin ko na ang tawag, okay lang? She asked. Alfir chuckled. Yes, you may. Good night, Lorelai. May you rest well tonight. Kayo rin po. Ingat po sa biyahe. Bye-bye. At pinutol na nga ni Lorelai ang tawag. Binalingan niya ang katabing si Noel, ngunit nakatulog na ito. Gaano pa siya katagal sa cellphone? Muli niyang ibinalik ang tingin sa cellphone at hindi mapigilang mapangiti. Iyon ang first call nila. Maingat siyang tumayo at naglakad papalabas. Tumayo siya sa entrada at napatingin sa kalangitan kung saan nagkikislapan ang mga bituin at maliwanag ang buwan. Kinapa niya ang kanyang dibdib. Bakit naman ganito, Lord? Hanggang sa puso. Ang sarap sa pakiramdam. Dapat na ba akong matakot? Sino nga ba sina Alfir at Emmanuel sa isa't isa? Abangan ang karugtong